Ako po si Army Uy Pelareja, taga Imus, Cavite po. 43 years old. Ang hanap buhay po namin dati noon ay ang mister ko lang. Nasa isang company po siya. Nag-offer po yung company ng early retirement. Then after po noon, nakakailang buwan na po, so wala po kaming income. Hindi namin alam kung paano yung mga expenses namin monthly. Kaya nag-isip po kaming dalawa ng ano yung maipapalit namin doon sa hanap buhay na nawala sa amin. Kaya sabi ko sa kanya, sige, mag-laundry na lang tayo. At yun nga po, nakapag-start po kami nitong laundry. So dito lang naman po yan sa bahay para ang inaano ko rin naman po kung lalabas pa po kami, maghahanap kami ng pwesto, madadagdagan din po yung expenses namin. Nag-start po kami sa isang washer at saka isang dryer. Noong umpisa, ang hirap, umiiyak po ako kasi parang wala naman dumadating. Though nag-post kami dyan, naglagay kami ng mga tarpaulin sa labas. 1 linggo lang nawalaan lahat ng tarpaulin namin dahil siguro kinukuha or hindi namin alam kung ano. Isang araw may dumating naman, kakapost lang namin ng tarpaulin doon sa pinaka-main gate nitong lugar namin. Medyo hindi naging maganda yun. Kasi syempre, nervyos ako kung paano ko gagawin. Ang iniisip ko kagad, baka mamaya hindi siya masatisfied doon sa ginawa namin. Hindi nga talaga siya nasatisfied kasi hindi siya bumalik. Nagsikap po kami mag-asawa na mapabuti yung trabaho namin na yun. Kaya ang ginawa namin, may sumunod, hanggang sumunod, 3, ganyan, 4, hindi siya dumami. Nag-start kami sa yung unang tanggap namin, 120. May pumupunta 90 pesos, siguro gusto din muna nilang itry. Masaya na kami na nagkaroon kami ng 500 pesos. Yun po yung pinaka-struggle na masasabi ko sa hanap buhay namin dahil hindi po sapat yung kinikita namin doon sa mga expenses namin na dapat naming makover. Nagtiyaga lang po kami, nag-intay kami, tapos natiwala lang kami sa Diyos na sana isang araw dumami sila. Hanggang sa napapansin na po namin na eto na may mga dumadating na po dito lang sa lugar namin. Dumami na po sila, nag-start po sila dun sa refer. Nire-refer sila nung mga naka-experience na magpalabas sa amin. Hanggang sa yun, napapagbuti naman po namin na ganyan para maiwasan din namin yung magkaroon sila ng mga complaint dahil mahirap. Kailangan yung sa pagising namin sa umaga, naka-prepare na kami para doon. Naka-ready na rin po lahat yan kung sino po yung mga dumating. Kasi kailangan within 3 days, matapos namin sila dahil ang period naman ng pagdala nila dito is 2 to 3 days sila dapat maibigay na namin sa kanila. Tapos ayun na nga po, dumami na sila unti-unti. Sa awa ng Diyos, nakukover naman po yung mga expenses namin. At the same time, dito na rin po namin kinukuha yung panggastos namin sa pagpapaaral sa anak namin kolehiyo. Tapos nakakapag-extend din po kami ng tulong doon sa mga pamilya namin. Nung nagkaroon po ng pandemic, nag-alala po kami noon kasi akala namin mai-stop din kami. Possible, mawalan din po kami ng trabaho. Pero ang isang nakakatuwa doon at talagang hindi rin po namin inaasahan na nangyari, hindi po kami nagsara. Dire-diretso po yung mga customer namin, nadagdagan pa po yun. Meron po kaming kinikita ngayon sa loob ng isang buwan na hindi man siya pantay-pantay. Mayroong 30, umaabot siya ng 35. Pero pag talagang kalakasan, lalo na po pag rainy season, umaabot po siya ng 40. Kaya nakukover po namin yung mga expenses namin. Masasabi ko kay Army kasi matagal ko naman na siyang kilala, masipag naman talaga. Oo, tsaka honest talaga sila. Kaya minsan nga nare-recommend ko talaga tong business nila. Bukod sa pagiging masipag niya, talagang palakaibigan siya, tapos maka-Diyos pa. Nakilala ko siyang mabait at matulungin. At yun, masipag. Number 1 yung masipag. Sabi ko nga sa sarili ko ay hindi ko kaya yung ginagawa niya. Na yung pagkuha niya ng kanyang business ay talagang napakahirap ay nagagampanan niya. Ako po si Nelson Pelareja, asawa ko po si Army. Malakas kasi ang loob ni Mrs. na laundry ang gawin niya. So sinuportahan ko naman siya. Positive naman talaga yung attitude niya sa business. Kasi
pinag-isipan niya maigi kung ano yung papasukin niyang business. Ngayon wala na kaming trabaho. Pag meron siyang naisip, pinag-iisipan niya muna ng maayos bago niya pasukin. Hindi naman po ako nakaramdam ng nahihiya ako sa trabaho ko dahil una, parang paborito ko po yung paglalaba eh. Kahit nung hindi pa po ako nag-i-start ng ganitong trabaho, mahilig na po ako maglaba. Kaya sabi ko, sige na nga, maglaba na lang din siguro ako. Pero hindi po talaga biro. Ang maipapayo ko po sa mga kagaya ko na nag-iisip din kung paano makakaraos sa buhay, isipin lang pong mabuti kung ano po yung sa palagay nila na kaya nilang gawin, kung ano lang din po yung abot ng kakayahan nila, yung hindi sila masyadong mahihirapan, hindi sila mababaon sa utang, at saka higit sa lahat, ipanalangin po ninyo. Kasama po ng pagtitiwala sa Diyos, sa pananampalataya sa Kanya, samahan nyo rin po yan ng sipag at tiyaga. Kaya laban lang!